Magandang araw. Ito ang unang part ng lecture series ng Algebra Module. Sa video na ito, tatalakayin ang exponents at radicals. Laws of exponents. Ang expression sa kaliwa ay binibigkas na b raised to the n, b to the n, o n power of b. Dito, n ay positive integer at dinedenote ng expression na to ang product ng b na minultiply sa sarili nito n times. Sa ibang sabi, ang b to the n ay equal sa b times b times b times b n times. Ang b ay tinatawag na base at n ay tinatawag na exponent. Example, ang expression sa itaas ay 2 to the third o kaya 2 cube. Equal to sa 2 times 2 times 2, which is equal to 8. Sa baba naman ay negative 4 cube. Equal to sa negative 4 times negative 4 times negative 4 na equal sa negative 64. Ngayon, tatalakayin natin ang mga law of exponents. Sa masusunod na halimbawa, let a and b be non-zero real numbers and let m and n be positive integers. Kapag ang dalawang number na may parehong base ay minultiply, ang product ay ang base to the power ng sum ng exponent ng dalawang factor. Sa ibang sabi, b to the m times b to the n is equal to b to the m plus n. For example, 2 to the 3 times 2 to the 4 ay equal to 2 to the 7. Ang number na b to the m raised to the power of n ay equal sa b to the mn. For example, 3 to the 2 or 3 squared raised to the power of 5 ay equal sa 3 to the 10th. Samantala, the quantity ab raised to the power of m is equal to the product of a to the m and b to the m. For example, the quantity of 2 times 5 squared is equal to 2 squared times 5 squared, equal to sa 10 squared. Tunay nga, 4 times 25 ay equal sa 100. Susunod, b to the m divided by b to the n ay equal sa b to the m minus n. Example, 5 to the 4 divided by 5 squared ay equal sa 5 squared. Ang anumang real number raised to 0 ay equal sa 1. Ang anumang real number raised to 1 ay equal to itself. A raised to negative m ay equal sa 1 over a to the m. Ang mga susunod ay ilang common mistakes pagdating sa laws of exponents. Mag-ingat sa mga sumusunod. Pag nagmumultiply ng numbers na may parehas na base, huwag i-multiply ang exponents. Halimbawa, 2 squared times 2 to the third ay hindi equal sa 2 to the 6, kundi 2 to the 5th. Alalahanin na walang addition o subtraction law of exponents. Halimbawa rito, ang 3 squared plus 3 to the 4th ay hindi equal sa 3 to the 6. Sa division naman, alalahanin na sinasubtract ang exponent. Hindi dinidivide ang mga exponent sa isa't isa o ang mga base sa isa't isa. Samantala, kapag nagre-raise to an exponent ang isa pang exponent, dito naman minumultiply ang exponent, hindi lang ina-add. Halimbawa, ang 4 squared to the power of 4 ay equal sa 4 to the 8th, hindi 4 to the 6th. Laging alalahanin ang PEMDAS, parentheses, exponents, multiplication, division, addition, at subtraction. Ito ang order of operations ng isang expression. Pansinin na may priority ang parentheses sa exponents kaya mag-ingat na laging unahin ang parentheses. Halimbawa, ang expression na negative 3 parenthesis squared ay iba sa negative 3 squared. Sa una, ang buong negative 3 ang isa square, kaya ang lalabas ay 9. Sa pangalawa, walang parenthesis, kaya isa square muna ang 3 bago ina-negative sign. Alalahanin din na ang negative exponent ay hindi nangangahulugang magiging negative ang kalalabasang number. At mag-ingat din sa pag-subtract ng exponent kapag nagdi-divide. Laging alalahanin na kapag nagsasubtract ng negative number ay i-flip ang sign nito. Dito, 3 minus negative 2 ay equal sa 5. At huli, alamin din na hindi na di-distribute ang exponent over addition. Sa ibang sabi, ang quantity 2 plus 3 squared ay hindi equal sa 2 squared plus 3 squared. Susunod, tatalakayin naman natin ang radicals at law of radicals. Pag pinag-uusapan ang root ng expression, ang tinutukoy ay radicals. Halimbawa, ang expression sa kaliwa ay binabasang nth root of a at tinatawag itong radical. Dito, a yung radicand at ang n ay tinatawag na index o order ng radicand. Kapag walang nakasulat na n, equal to sa 2 o ang square root. Kapag positive ang b, ang nth root of b ay equal sa isang positive number na x kung saan x to the n ay equal sa b. Kung b ay negative at n ay odd, ang nth root of b ay equal sa isang negative number na x kung saan x to the n ay equal sa b.
Samantala, kung b ay negative at n ay even, ang value ng expression ay imaginary number. Ang mga sumusunod ay ilang property ng mga radical. Ang nth root of a ay pwede ring i-express bilang a to the 1 over n. Pwedeng i-extend ang concept na ito sa a to the m over n, na equal sa quantity nth of a to the power of m, na equal din sa nth root of the quantity a to the m. Kapag parehas ang value ng index, posibleng i-simplify ang pag-multiply ng dalawang radical. Dito, nth root of a times nth root of b ay equal sa nth root of ab. Gayon din, posible ring i-simplify ang division. Ang nth root of a divided by nth root of b ay equal sa nth root of the quantity a divided by b. Ngayon, tatalakayin naman ang rationalizing. Pag nag-rationalize ang denominator, ibig sabihin nito tatanggalin ang radical mula sa denominator ng isang fraction nang hindi binabago yung value ng original fraction. Ang ginagawa ay minumultiply numerator at denominator sa iisang expression. Napreserve ang value ng original fraction dahil minumultiply lang ang expression sa 1 bale. Dalawang main type ng problem ang may encounter natin pagdating sa pag-rationalize ng mga fraction. Mga fraction saan yung x over nth root of y, o mga fraction saan yung x over the quantity nth root y plus or minus nth root c. Ang proseso ng pag-rationalize ng mga ito ay halos makatulad lang naman. Bilang halimbawa na yung una, i-rationalize natin ang 4 over cube root of 5. Goal natin ang matanggal ang radical sa denominator. Una tayong maghanap ng expression na pwedeng i-multiply sa denominator para maging whole number ito. Alalahanin na ang nth root of x to the n ay equal sa x. Alalahanin din ang mga nabanggit kanina na law of exponents at law of radicals na ito. Nth root of a times nth root of b ay equal sa nth root of ab, at b to the m times b to the n ay equal sa b to the m plus n. Sa makatuwid, mapagtatanto natin na kailangan lang nating i-multiply ang denominator by cube root ng 5 squared para ma-reduce ang denominator sa 5. Huling hakbang na lamang ay rationalize ang fraction sa pamamagitan ng pag-multiply ng numerator at denominator sa cube root of 5 squared. Ang lalabas na calculation ay 4 over cube root of 5 ay equal sa 4 over cube root of 5 times cube root of 5 squared over cube root of 5 squared, na equal sa 4 cube root of 5 squared over cube root of 5 cube, which is equal to 4 cube root of 25 over 5. Natanggal na natin ang radical sa denominator nang hindi binabago ang value ng original fraction. Ngayon, subukin naman natin ang isang example ng other main type of rationalizing problems. Dito, i-rationalize natin ang 4 over cube root of 5 minus square root of 7. Ngayon, hindi sapat na mag-multiply ng isang monomial o algebraic expression na may isang term. Sa halip, i-multiply natin ang numerator at denominator sa conjugate ng denominator. Alalahanin ang definition ng conjugate. Sa anumang binomial na a plus b, ang conjugate nito ay a minus b at vice versa. Kaya ang conjugate ng denominator ay cube root of 5 plus square root of 7. Pero hindi pa ito enough para maging whole number ang denominator. I-modify natin ng kaunti ang conjugate. Alalahanin na sa naunang example, i-multiply natin ang cube root of 5 sa cube root of 5 squared para ma-reduce sa 5 ang expression. Ganon din, ang square root of 7 times square root of 7 ay equal sa 7. Kaya ang term na i-multiply natin sa numerator at denominator ay cube root of 5 squared plus square root of 7. At ito ang lalabas na calculation. Makikita natin dito kung bakit gumagana ang pag-multiply sa conjugate para maging whole number ang denominator. Muli, nagawa nating matanggal ang radical mula sa denominator. Sa kabuuan, masabi natin ang radical ay simplified kung nasatisfy ang sumusunod. Una, ang index ng radical ay greater than anumang factor sa loob ng radical. Sa ibang sabi, simplified na ang radical kung hindi na natin kayang paliitin ang mga exponent sa loob ng radical sa pamamagitan ng factoring. Halimbawa, ang cube root ng x to the 5th ay hindi pa simplified dahil posible pang i-minimize ang exponent sa loob. Alalahanin na ang x to the 5th ay equal sa x cubed times x squared, kaya posible pang ilabas ang x cubed. May kita sa kanan ang simplified form ng cube root of x to the 5th. Ang x cubed ay marereduce sa x at simplified form ay x times cube root of x squared. Pero pansinin din ang isang expression tulad ng cube root of x to the 5th plus y to the 5th ay simplified na rin, dahil hindi na posible makapag-factor out ng expression to the power of 3 mula sa x to the 5th plus y to the 5th. Pangalawa, ang radical ay simplified kung wala ng fraction sa loob ng radical. Halimbawa, ang square root ng quantity x over y squared ay hindi pa simplified dahil sa loob ng square root may fraction. Ang simplified form nito ay square root of x over y. Ganon din, dapat walang radical sa denominator.
Dito nagtatapos ang Lecture 2.1. Pwede na kayong tumuloy sa Lecture 2.2.